Pwede pa rin daw magpatuloy ang pagbawi sa mga ari-arian ng mga sangkot sa issue ng flood control projects kahit mawala pa ang Independent Commission for Infrastructure ayon sa Department of Justice. Postponed naman ang pre-trial ng mga akusado sa kasong graft at malversation kaugnay sa mahigit 96 million peso flood control project sa Davao Occidental. Balita hatid ni Joseph Moro. Ipinagpaliban ang pre-trial sa RTC Branch 27 sa Labu-Labu City ng mga kaso laban kina Sara Diskaya, Executive Officer ng St. Timothy Construction na si Maria Roma Rimando at 8 opisyal ng DPWH. Kaugnayan ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds dahil sa maanomalya umanong 96.5 million pesos na flood control project sa Davao Occidental. Sa pagdinig pansamantalang pinagbigyan ng korte ang hiling ng kampo ng mga akusado na via video conferencing na lamang ang kanilang pagdalo sa mga susunod na pagdinig dahil daw sa kanilang seguridad. Inutusan din ng korte ang prosekusyon na tapusin ang paglalagay ng markings sa mga dokumento magsisilbing ebidensya. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng kampo ng mga akusado pero tumanggi sila. Hindi rin nagbigay ng karagdagang detalye ang Visayas Ombudsman. For your attention na nag-focus dun mo sa kanyang corruption cases. But in deference to our central office, we were given orders to let them give kanabit ang mga press releases. Okay. So, I'm sorry, I cannot say anything about the case. Diringgin naman ang petition for bail na inihain ng mga akusado pagkatapos ng pre-trial. Ang 8 luxury vehicles sina Sara Diskaya at asawang si Pacifico ipasusubasta ng Bureau of Customs sa February 11. Isa rito ang Rolls Royce na sumikat dahil sa payong nito. Inaalok na ito ngayon sa 29 million pesos. Pinili ng BOC na isubasta pa rin ito kahit pwede na itong i-direct offer. Mas less questions. We are trying to avoid actions that would cast doubt. Ang mga sasakyan ng mga Diskaya bahagi ng 4 na bilyong pisong halaga ng mga ari-arian na hinahabol ng Technical Working Group na binuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Bahagi yan ng 24.7 billion pesos na assets o ari-arian ng 140 individual at 300 korporasyon na sangkot sa flood control scandal. Kaya hiniling na ng Anti-Money Laundering Council o AMLC na i-freeze. Pinag-usapan na ng TWG kung anong mangyayari sa paghabol kung sakaling buwagin ang ICI. Pero sa ngayon, tuloy-an niya ang trabaho. Each individual agencies na mag-disengage or for example naman halimbawa mag-cease to exist, the TWG's work would still continue because we discuss amongst ourselves na what we do here would also be valuable for other agencies like the Sandigan Bayan, the Ombudsman. I think it was designed to exist outside the ICI. Sabi ng Justice Department, maaari pa ring ituloy ang forfeiture o pagbawi sa mga ari-arian kahit wala na ang ICI. What was agreed upon is that the work never ends, despite the ICI being dissolved, if that even happens. Sabi dati ni ICI Special Advisor, retired General Rodolfo Azurin, nasa Pangulo na kung ipatutuloy pa niya ang trabaho ng ICI. Pero sabi ngayon ng Malacanang, depende na raw yan sa ICI. Kasi independent commission sila. So ang magiging decision nila, dun lang po ang Pangulo. Sa mga orihinal na commissioner ng ICI ay tanging si ICI Chairman retired Justice Andres Reyes Jr. na lamang ang natitira. Wala pang pumalit sa mga nagbitiw na commissioner. Sabi ng Malacanang, nasa ICI kung gusto pa nila ng mga bagong commissioner. Independent body po kasi ang ICI. So ayaw po makialam ng Pangulo kung ano po ang magiging decision nila. Kung ang decision po nila ay gusto nila na magkaroon ng panibagong miyembro, sabihin lamang po nila sa Pangulo. Hinihingan pa namin ng pahayag si Reyes at ang ICI. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.